Matapos ang matagumpay na Paris campaign ng Pinoy Olympians, ang mga Pinoy Paralympian naman ang magpapakitang gilas ngayon sa 2024 Paralympic Games sa August 28. Ipinasilip na ang kanilang susuotin para sa engrandeng opening ceremony ng palaro. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Para-athletes para sa ginto, hindi pa natatapos ang kampanya ng bansa na makapag-uwi ng mga medalya mula sa Paris Olympics dahil puspusan na ang paghahanda ng 6 na Pinoy para-athletes na sasabak sa Paris 2024 Paralympic Games mula August 28 hanggang September 8. Handa ng mag-number 1 sa finish line ang Rio 2016, Tokyo 2020 at ngayon Paris 2024 Paralympian at wheelchair racer na si Gerald Mangliwan. Hindi naging balakid kay Mangliwan ang pagkakaroon ng polio noong siya ay 2 taong gulang pa lang para pasukin at magningning sa larangan ng sports. Nasa 9 na medalya, 7 ginto at 2 silver mula Asian at ASEAN Para Games na ang nasa koleksyon ni Mangliwan. Ready, set, swim naman na ang isa pang 3-time Paralympian at veteran para-swimmer na si Ernie Gawilan. Ipinanganak na underdeveloped ang mga paa at kaliwang braso ni Gawilan, sanhi ng tangkang pagpapalaglag noon sa kanya ng kanyang ina, na pumanaw naman dahil sa kolera noong siya ay 5 taong gulang pa lang. Pero sa kabila ng mga pagsubok na kanyang naranasan, nananatiling positibo si Gawilan at ginawa itong inspirasyon para makapag-uwi sa bansa ng nasa 13 gintong medalya mula Asian at ASEAN Para Games. The ace of Para Taekwondo is here, nagliliyab ang kagustuhan ni Aline ganapin na sumampa ng Olympic stage matapos ang naudlot nitong Tokyo 2020 Paralympic bid dahil nagpositibo siya noon sa COVID-19. Kahit naputol ang kanyang kanang braso hanggang siko dahil sa congenital disorder, naging miyembro pa rin siya ng Philippine National Team mula pa noong 2015 at siya ang kauna-unahang Pinoy na nag-qualify sa Tokyo Games debut ng Para Taekwondo sa Paralympics. Go for gold na rin ang multi-award winning para-swimmer na si Angel Otom para sa kanyang Paralympic debut. Ipinanganak mang walang mga braso, si Otom ang unang Filipino quadruple gold medalist sa 12th ASEAN Para Games sa Cambodia. Handa naman ng asintahin ni para-archer Agustina Bantilok ang gintong medalya sa kanyang unang Paralympic campaign. Si Bantilok ang unang Pinoy Paralympian na nakapasok sa sport ng archery. At last but not the least, hindi pa huhuli si Sandy Asusano ang pambato ng bansa sa para-javelin throw. Target ni Asusano na masungkit ang gintong medalya sa event na ito, kasunod ng kanyang multiple gold medals sa ASEAN Para Games sa Cambodia. Samantala, all set na rin ang isusuot na national uniform ng para-athletes para sa opening ceremony. Sinasalamin ng kanilang kasuotan ang katapangan, pagkamakabayan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Dinisenyo ito ng multi-awarded visionary fashion designer na si Dita Sandico. Gawa sa banaka o pinagsamang banana at abaka fibers mula Catanduanes ang kasuotan ng mga babaeng manlalaro na may kulay ng watawat ng Pilipinas at brooch na hugis araw. Habang katutubong patterns at sinag ng araw naman ang disenyo ng mga lalaking atleta. Isang malaking patunay ang mga atletang ito na lalaban sa Paralympics na hindi kailanman balakid ang anumang kapansanan para magbigay karangalan sa bayan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nabuhay kayo and good luck! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa, at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang professional ice hockey goaltender na si Maxime Lagues. Paalala niya, panatilihin ang lakas dahil ang buhay na walang sigla ay parang ilog na walang tubig.